Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig po natin ang buod, summary ng kwento ng Kwaresma at muling pagkabuhay ni Jesus. We heard the story or the summary of the story of Lent and Easter. At ito rin po yung siguro isa sa pinaka-popular at kabisado ng karamihan na Bible verse, ang John 3:16. Ginawa pa tong kanta, no? Ginawa pa tong kanta, theme song ng World Youth Day noong 1995. No? Ano yung sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Ito po ang buod ng pag-ibig ng Diyos sa tao. At ito din ang pag-ibig na nakikita at pinanghahawakan natin. Madalas kasi, ang pag-ibig naririnig o kaya nararamdaman lang. Pero ang Diyos, hindi lang pinarinig, hindi lang pinaramdam, kundi ipinakita. Ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak para sa lahat na ating pinanghahawakan at kinakapitan. Si Jesus. That's the love of God. Hindi lang naririnig sa mga aral, hindi lang nararamdaman sa kanyang ginagawa para sa atin, kundi pwedeng hawakan, pwedeng kapitan. At yan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Alam na natin yun eh. Alam natin na mapagbigay ang Diyos. Pero hindi lang ito puro pagbibigay.
Kahit sa ating mga sariling pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Dahil ang pag-ibig na puro lang pagbibigay ay one-sided. Sapagkat ang nais puntuhin ng ating ebanghelyo ay ang tugon sa pag-ibig. The response to love. Alam natin mapagbigay ang Diyos, pero ano ang tugon sa pag-ibig ng Diyos? Dalawa, ang tinutukoy ni San Juan na tugon ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Una, ang pagpili sa kadiliman. Ito ang malungkot na kwento ng pag-ibig ayon kay San Juan. Yung inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sino daw ang mga ito? Sabi ni San Juan, yung mga nagtatago sa liwanag at gusto sa dilim. Mga taong nagtatago sa liwanag at gusto sa dilim. Di ba ganyan? Kapag may ginagawang masama, nagtatago. Saan pumupunta? Sa dilim. Pero iba na rin ngayon. No? Kahit nasa liwanag ang tao, kayang gumawa ng masama. Ito'y malungkot na kwento. No? Yung umibig ka, hindi na nga nasuklian o hindi na nga lang pinantayan, ginawan ka pa ng kasamaan. Imagine mo, ikaw na yung nagbigay, sa huli, ikaw pa yung ginawa ng kasamaan. Wala po akong pinariringgan. No? Hindi ko po tinutuko yung love story nyo. Okay? Love story po ito ng Diyos. O sige na nga, ganyan din naman tayo di ba? Inibig mo, binigay mo lahat, tapos sa huli, niloko, nanloko, nangaliwa. Iniibig mo no? Iniwan mo buo pamilya. Nag-abroad ka lang, gumawa ka na naman ng pamilya. Parehas lang no? Yung love story ng Diyos at yung love story ng tao. At yun ang malungkot na kwento. Ang tugon ng tao sa pag-ibig, pagpili sa kadiliman. Hindi lang ganun tayo sa tao. Kahit tayo, ganun sa Diyos. Yung minahal ka ng Diyos, pero ang sinukli mo, kasamaan, kataksilan, kasalanan. Dahil ang tao, ang naging tugon sa pag-ibig ng Diyos, pagpili sa kadiliman. Pero hindi lahat pinipili ang kadiliman. Meron ding mga taong pinipili ang liwanag. Ito yung ikalawang tugon na tinuturo at tinutukoy ni San Juan. Yung mga namumuhay sa katotohanan at lumalapit sa ilaw. Kaya nga, sa gayon, sabi ni San Juan, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Kung may mga taong maitim ang balak, may mga taong malinis naman ang hangarin. Hindi naman lahat ng tugon pagpili sa kadiliman. Meron pa rin namang mabubuti ang puso. Malilinis ang hangarin at sila yung walang itinatago at hindi kailangang magtago. Malalaman mo ito kung ang ginagawa ay ayon sa pagsunod sa Diyos. Yun ang sabi ni San Juan. Makikilala mo ang taong pinipili ang liwanag, yung taong sumusunod sa Diyos. Sa madaling salita, isang taong makadiyos. Pinipili kung ano ang gawa ng Diyos. Pero, iba na ang panahon din ngayon. Kung sabi nga natin, digital na sa panahon ngayon,
moderno na rin ang kasalanan. Kailangan pa rin mag-ingat dahil hindi lahat ng makadiyos malinis ang hangarin. May iba nagtatago sa kabutihan. Tinatago ang kasamaan sa kabutihan. Kunyari, mahal ka, pero may mahal ding iba. Mahal ka, oo, pero may mahal pang iba. Nababahiran eh. Kaya nga, mahiwaga ang pag-ibig. Dahil ito ay nasa puso. At dahil ito'y nasa puso, tanging puso lang din ang tunay na makakaalam ng balak at hangarin. Mga kapatid, sa bawat kwento ng pag-ibig, laging dalawa ang panig. Ngunit anuman ang ating panigan, liwanag man o kadiliman, pagdating sa pag-ibig ng Diyos, malinaw ang kanyang hangarin. Ang iligtas ang tao at hindi maparusahan. Ito yung magandang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Hindi pag-ibig natin, pag-ibig ng Diyos na kahit hindi pa tayo tumutugon, minamahal tayo ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa tugon ng tao, kundi isang pag-ibig na tunay na ang hangarin, kaligtasan at hindi kapahamakan. Dahil ang tunay na pag-ibig, kailanman hindi naghahangad ng kapahamakan, kundi ng kaligtasan. Amen.